pagtatanong kung magkano at ilang bilyon ang nagagastos ng ating House Speaker sa pag-iikot sa buong mundo. Dahil sa tanong na yan, sila po ay ikinulong. Ano po ang nangyari kung hindi po nagsalita si Vice President Sara Duterte, kung hindi po nagbigay ng ultimatum ang ating mga kasundaluhang retirado, hindi po sila palalabasin sa kulungan. Ngayon naman po, inisyuhan sila ng warrant of arrest. Dahil sa patuloy at matapang na pagtatanong kung ano na ba ang kalagayan ng Pilipino, kung ano na ba ang kalagayan ng Pilipinas. Ngayon po pinaghahanap sila ng National Bureau of Investigation dahil hindi sila tumahimik, hindi sila natakot, hindi sila umatras sa laban para sa bayang Pilipinas. Ngayon po, hindi po tayo matatakot. Patuloy po tayong magtatanong. Ang tanong po natin, ang Pilipinas ba ay para pa rin sa Pilipino? Ang Kongreso ba ng Pilipinas na dapat sana ay bahay pangarap ng bawat Pilipino ay ginagawang bahay magnanakaw sa panahon ngayon? Bakit ang Senado na dapat sana ay punong-puno ng prinsipyo at dangal, ginagawa na siyang waiter ng Malacanang? Patuloy po tayong magtatanong. Tatanungin po natin kung bakit ang mga kalsada at mga iskinita ng Pilipinas para po yan sa mapayapang daanan ng Pilipino, bakit nagiging pugad na siya ngayon ng mga kriminal at ng mga drogista? Tanungin po natin ang mga katanungan kung bakit ang Pilipinas ay para pa rin pa sa Pilipino. Ibalik po natin ang pangarap ng Pilipinas. Pag-usapan po natin ang pangarap ng Pilipino magkaroon ng subway. Pag-usapan po natin ang pangarap ng Pilipinas ng Mindanao na magkaroon ng Mindanao Railway System. Pag-usapan po natin ang pangarap ng Pilipinas na magkaroon ng rails ng train mula sa north hanggang south. Huwag po tayong matatakot, mag-ialam kasi sa lahat-lahat ang bansang Pilipinas ay para sa Pilipino. Sa darating po na Mayo 12, ibalik po natin ang Pilipinas para sa Pilipino. PDP laban, PDP laban, PDP laban.